Ang tawi-tawi, anyway. So yan, ang sakit po, ang sakit ng ginawa ng Marcos, no? Sa ating pong Tatay Digong, nakapasakit na napakasakit po ang ginawa nila. Knowingly po, ginawa ni Tatay Digong lahat po para sa bayan, hindi po para sa sarili niya, pero para po sa bayan. And yet, ganito po yung ginawa nila. Chef Marcos, grabe ka. Wala kang utang na loob, Marcos! Dad! Napalibing yung tatay mo! Naging presidente ka because of Duterte. Tapos, ganito yung ginawa mo sa kanya. Let's all pray, guys. Magkaisa tayo to all the Filipinos out there, magkaisa po tayo. Huwag natin antayin na mag-martial law kasi yun nga, pag nag-martial law, posible na mawawala yung election. So, posible makontinue yung Marcos government, no? So, let's all pray, magkaisa tayo, Pilipinas, and let's fight for our Tatay Digong. So, yan. Yes, ma'am, dagdag ko lang. Ano ba yung naramdaman nyo, yung balitaan nyo na nilipad na si Pangulong Duterte papunta ibang bansa? Siyempre, hindi mo maiwasan na mangyak-ngyak ka. Hindi mo maiwasan. Kasi as a workers dito po sa Pilipinas, alam natin na because of Tatay Digong, tumaas po lahat ng sahod ng mga empleyado, no? So, hindi lang yon, alam natin na lahat na hindi lang yon yung nagawa ni Tatay Digong. Halos marami siyang nagawa. Majority ng ikakabuti ng ating bansa ay nagawa po ni Tatay Digong. So, please guys, paglaban natin ang ating Tatay Digong. Mensahe na lang. Mensahe. Ay, kumbaga kung mapanood ito ng kampo ng mga Duterte, ng kanyang mga kamag-anak, even si Vice President, baka mapanood niya to, ano yung iyong kanyang mensahe niyo po para sa kanya? To Duterte's family, Ma'am VP Sara, to Sir Baste, and to Kitty Duterte and all the Duterte's family. Kami po ay nakikisa sa inyo. Let's all pray and nananawagan po kami sa lahat po ng Pilipino. Magkaisa po tayo. Ma'am, pwede pa dagdag lang. Isa din po kasi sa nag-trending na video yung nakikiusap si Ma'am Hannah kay Torre na yung ginawa ni Tatay Digong ay ginawa niya para sa mga anak natin, para makauwi na ligtas sa mga bahay-bahay natin. Ano ang mensahe nyo kay Torre na kahit tantang gulay na po si Tatay Digong kahapon, naka-oxygen, ay ituloy pa rin nila ang pagsakay sa kanya sa private plane? Ay, hindi po yun makatarungan. Hindi po makatarungan yung ginawa nila. Though we really that our Tatay Digong is, the sugar level is getting higher by that time, no? According to the news. And bakit po yung hinahayaan lang nila sa lagay na ng ating Tatay Digong, tapos hinahayaan lang nila na nakadoon lang sa may sofa, sa may chair, tapos hindi po gano'n dapat, no? As former president, hindi dapat nila ginawa yun. Dapat irespeto nila, binigyan nila ng halaga yung health ni Tatay Digong. No? Sana hindi na nila inisip na it's about the politics, it's about pero sana binigyan man lang nila ng respeto ang health po ni Tatay Digong. No? Kasi what if ever may nangyari kay Tatay Digong because of that health status. So, diba? It's not for me. It's very, very no. Sa Armed Forces of the Philippines, ma'am, ano naman po ang reaction niyo sa kanila? Kasi po, pagka-dakip sa kanya sa airport, ay dinala po siya sa Villamor Air Base at pinayagan siya na makalipad. Na to the fact na meron siyang TRO. Not necessarily siguro sa mga airport. Sa lahat ng mga sundalo na general narinig ko din po kasi si Bongbong. We can do this the hard way, sir. Maniwala kayo. Na nagsabi niya. Andito na ako, sir. Paliligo ako na to, sir. Nabasa na ako. Si Paliligo ako. Alam ko. Maligo naman talaga kayo lahat.
Yes, sir. Yeah, please, sir. Tayo ko lang yun. Walang darating kasi nakasarado tayo lahat dito. Sa morning, sir. Attorney, anong kasunod? Ang ilan na itong balik ko, maniwala kayo, let's do this the hard way. Try me, believe me. Nako, nakasakitan tayo, sir. I'm promising you. Dalawang per day. Kaya nga kanina pa ako nagbibigay. Ako naman pagbigyan nyo. Baka pwede. Baka naman pwede pagbigyan nyo naman ako. Kami naman ang pinagbigyan ka. Kami hindi na babalik. Ano, ibabalik ka namin? Kanina pa ako sa nagbibigay. Anong ibabalik sa amin? Maniwala kayo. Parang naniniwala ko sa inyo. Sir, naniniwala ko sa inyo. Dave, time. Lahat ng mga dito ay bisita sa Sergeant. Ilas. Nakita mo kumakain? May agree to You want to hear the order? isa nila ni You want to hear the order? Lahat ng namin ito, ilagay nyo na sa bus, please. may mapunin ka ng jacket. Ilagay nyo sa bus, please. May bago na naman guys. Ayan o. Oh, isang katutak na naman pulis. Ayan o, puro isang katutak. Oh, ayan guys. Oh, ayan, isang katutak yan ha. Na mga pulis. Nagsigaw na naman kasi kayo ng Duterte. Ayan, isang katutak. DRRD, babalik sa Pilipinas. When brought back to local authority and its arrest was proper. Maniwala kayo. Ibabalik na si Tatay Digong. Mr. President, please. Sir, as a former president, as prosecutors, I do believe that you still believe in the majesty of the law. Ito lang nagsaseparate sa atin sa Alam mo, huwag ka na sa lang barbaro, magsalita, sir. sir. Tayo, sir, ay sumunod sa batas. Hindi na kayo paniwala, sir. Sa totoo lang. We don't want to be able to think. Hindi siya mag-wheelchair. Hindi siya mag-wheelchair. Hindi siya mag-wheelchair. Lalak. Pagbigyan niyo na siya. Pagbigyan niyo. Sir, I'll just get the president, sir, and bring it to the floor. Ano pa pinag-usapan natin? Kukunin mo ito. Kuwawala na. Bakit naman tayo sa zero? Yun na nga, sir. Balik din tayo sa ano. Ikaw na nagsabi, right to counsel. We are here invoking our right to counsel. His right to counsel. Sir, I have sent over. Sir, constitutional I am right. now Sinabi mo, in the constitutional bring the order. Wala na hintayin. Kakasakitan tayo dyan. Anong Plaza Miranda, anong Miranda rights? Pilipinas o sa Hague? Saan ang ano ba? Di ba nasa natin? Okay? I know, sir. I'm not afraid. Please, let's spare all of them. Show your statesmanship, sir. Let's spare all of them. I'm waiting Take it, sir. I'm just, I'm waiting for my daughter and son. I assure you, sir, that your rights will be protected. We are also. How can you protect our rights? They say that he is not guilty. How do we implement that? It's dead already. Sabihin nyo na sa amin. Pwede, Ayaw ko sir. magbigay ng order, sir. Paano mo lang anak mo? Ayaw ko magbigay ng order. Anak mo ba? Paano mo lang anak? Grabe ka naman. Magbigay ng order, sir. Kailangan namin mag-usap yung anak ko lang. Kami, isa lang anak ang kita niya kung turunahan dito. Tayin mo yung anak. Dalawang anak. Okay, Pastayin mo na lang, sir. Kausap eh. Gusto magdala ng pagkain sa ano, sir, kanilang sa sarap pa na ako kanina pa, sir. Teka muna. Sir, Ano ba ang damage ng government interest? Kung hintayin ko lang yung dalawang anak. walang darating, sir. Ha? Walang darating, sir. Nasa batas yan. Tayo nanawan yung game. Nananawagan po kami sa lahat po ng Pilipino. Magkaisa po tayo. Yan.
Ma'am, pwede pa dagdag lang. Isa din po kasi sa nag-trending na video yung nakikiusap si Ma'am Hannah kay Torre na yung ginawa ni Tatay Digong ay ginawa niya para sa mga anak natin, para makauwi na ligtas sa mga bahay-bahay natin. Ano ang mensahe nyo kay Torre na kahit lantang gulay na po si Tatay Digong kahapon, naka-oxygen, ay ituloy pa rin nila ang pagsakay sa kanya sa private plane? Ay, hindi po yun makatarungan. Hindi po makatarungan yung ginawa nila. Though we really that our Tatay Digong is the sugar level is getting higher by that time, no? According to the news. And bakit po yung hinahayaan lang nila sa lagay na ng ating Tatay Digong, tapos hinahayaan lang nila na nakadoon lang sa may sofa, sa may chair, tapos hindi po gano'n dapat, no? As former president, hindi dapat nila ginawa yun. Dapat nirespeto nila, binigyan nila ng halaga yung health ni Tatay Digong, no? Sana hindi na nila inisip na it's about the politics, it's about pero sana binigyan man lang nila ng respeto ang health po ni Tatay Digong. No, kasi what if ever may nangyari kay Tatay Digong because of that health status. So, diba? It's not, for me, it's very, very no. Sa Armed Forces of the Philippines, ma'am, ano naman po ang reaction niyo sa kanila? Kasi po, pagka-dakip sa kanya sa airport, ay dinala po siya sa Villamor Air Base at pinayagan siya na makalipad na to the fact na meron siyang TRO. Not necessarily siguro sa mga airport. Sa lahat ng mga sundalo na general na natin, general na natin. Narinig ko din po kasi si Bongbong si Bong na nagsabi na na sundalo, minahal ko po kayo. Si Bongbong, mga sundalo, minahal ko po. Totoo naman po yung guys. Minahal talaga ng ating Duterte administration, si Bongbong, ang ating mga sundalo. No? Kaya dumaraming sundalo, dumaraming nakapasok ng mga sundalo, tumaas yung mga sahod nila because of the Duterte administration. And yet po, at nakita po natin yung mga lahat po ng mga sundalo na nagdala kay wala lang sila magawa. Wala silang magawa. Kasi sila, Thank you. Ma'am, tropang Bisaya po sa YouTube. YouTube po.